po ng ating mga kapatid sa Church of God International. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at mayroon tayong isang mabuting pagkakataon muli na kagaya nito upang ngayon po ay ating maisagawa ang ating Bible exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid. Salamat sa Diyos at uli tayong mag-umpisa ng isang pag-aaral ng salita ng Diyos pagkatapos po ng ating mass indoctrination. Ibibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan sa kanilang mga tanong, mga duda, mga pag-aalinlangan, mga gustong maliwanagan sa magitan ng ating Bible exposition araw-araw. At loobin po ng Diyos, dire-diretso po natin ito para makaipon tayo ng mga tanong na kung hindi natin masasagot dahil kailangan ay mahabang sagot, masagot natin sa ating Bible study. Mag-umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at meron po tayong isa ngayong nakapatch sa atin, si kapatid na Melchor Profugo, isa pong nagsusuri mula sa Quezon City. Kapatid na Melchor, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo, ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang aking katanungan po ay, pwede po bang umanib ako kahit ang business ko ay lotto operator o lotto business? Meron po kasi akong lotto na dalawa. Then ako ang nagtitailor mismo nung isa. At saka, sabi po nila, yung PCSO is charity. Legal po ba yun kung sakali? Salamat sa pagdalaw, kapatid, sa ating Bible exposition. Unang-una, legal yung in terms of legality, in government terms and in human terms, pag pinapahintulutan ng gobyerno at ng batas ng tao, legal yan. Pero merong pagkakaiba sa legal ng tao kaysa sa legal ng Diyos. Doon sa unang Timoteo 1, verse 8, merong ganito tayong mababasa roon. Kapatid, pakinggan mo. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ang tinutukoy dito, hindi kautusan ng tao, no? Ang tinutukoy dito, kautusan ng Diyos. We know that the law is good. Ang Diyos yun, yung kautusan ng Diyos yun, ano? Kasi merong kautusan ng tao masama eh. Huwag namang magagalit sa akin yung mga gumagawa ng batas, ano? Kaya nga ngayon, meron dyan sa Pilipinas na kontra-kontra ng opinion. Merong galit doon sa batas ni Senador Pangilinan na hindi pwedeng parusahan yung bata na 12 years pababa. Dahil gumawa ng krimen, bawal parusahan yung bata. Yun ang inaatake ng iba-ibang sektor. Ngayon, meron na naman lumabas na batas, yung anti-terror bill, na marami na rin na naman kumokontra. Ako, paniwala ko, kapatid, yung pag-a-approve o yung pagtanggap sa batas o hindi pagsang-ayon sa batas, kuminsan, talagang mangyayari yan kasi batas lang naman ng tao yan. Hindi naman yan absolute truth. Ang sinasabi sa Biblia, doon sa 7:12 ng Roma, basahin natin, kapatid ng Daniel. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Ayon, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Aling utos yan? Utos yan sa espiritu, hindi utos ng gobyerno yan. Basahin natin ang 7:14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa espiritu
Ayun, Ngunit, kasi espiritu yan. Merong kautosang sa espiritu, yun yung utos ng Diyos. Pero yung utos ng tao, puro carnal law yan eh. Puro carnal law. Yung mga pinaiiral sa bansa ng mga tao. Ang pagkakaiba, yung kautusan ng Diyos, ang sabi sa Biblia, ay mabuti yun kung ginagamit ng tao sa matuwid. No? Para bang mayroong gumagamit ng batas ng Diyos, hindi matuwid ang paggamit. Mayroong gumagamit ng batas ng Diyos, inaabuso. Mayroong nagbabawas, mayroong nagdadagdag. Ganyan ang katwiran ngayon sa ating panahon, mga pastor. Kung gumamit ng batas ng Diyos, hindi matuwid. Ang batas ng Diyos, absolutamente mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ano ang punto ko? Ba't ko ito sinasabi sa iyo, kapatid na Melchor? Kasi hindi naman como batas na legal sa tao, legal din sa Diyos. Maaaring yung legal sa tao, illegal sa Diyos. Kaya halimbawa nung pagsusugal, ano? Yung pagsusugal, pagka ang sabong may permiso, lalabas legal. Yung mga derby, ginagawa sa Araneta. Pero pagka ang sabong yung maliit ang sabong natupada sa tabi-tabi, hinuhuli yun. Lalabas illegal. Pero yun din ang konsepto, no? Konseptong maliitan sa mga pobre, illegal. Yung konseptong maramihan, milyones ang pag-uusapan, kung mga mayayaman ng may pundar, legal. Doon ko nakikita ang diferensya ng batas ng tao sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos, ang sabi sa 2:11 ng Roma, ganito kapatid. sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Yan. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Pagbatas ng Diyos, mayaman at mahirap, anumang kalagayan mo sa lipunan, dapat sundin mo. Ngayon, sa Biblia, ang batas ng Diyos, yung nasa Roma, Kapitulo 6, versikulo 13. Pakinggan mo ito, kapatid, ano? At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ayun. Huwag nating ihahandog ang ating sarili, yung sangkap ng ating sarili, yung katawan natin, kamay, paa, isip. No? Kasi alam mo, mayroong mga tao, dedicated yung kanilang katawan sa pagiging kasangkapan ng kasalanan. Kagaya halimbawa, mayroong mga doktor, dahil sa pera, nang a-abort. Dahil sa pera. Parang yung doktor na ganun, kasangkapan yun ng kalikuan. Para patayin mo yung bata sa sinapupunan, 4 na taon, 4 na buwan na, 5 buwan na. Pinoporsep pa. Dinudurog yung bata. Yun, napakatinding kasalanan sa Diyos nun. No? Pero legal yan sa ibang bansa, yung abortion. Bawal ng Diyos yan eh. Yung magbubo ng walang salang dugo. Na halimbawa ang isang babae na rape, ayaw niyang nabuntis siya, ayaw niya, papa-abort niya. Labag sa Diyos yun, kapatid. Labag sa Diyos yun. Kaya, what is legal among people, sa Diyos, illegal eh. Merong ganun. Hindi naman lahat, pero merong ganun. Ang punto ko, huwag tayong maging kasangkapan ang tao malulong sa mali. Walang duda, yung loto, sugal yan. Sugal yan. Maraming taong nalululong dyan na nauubos ang pera
kahit na ano pang sabihin guys, ako bumibili ako ng nandyan ako sa Pilipinas, napipilitan ako kuminsan bumili ng ticket ng sweepstakes. Kasi charity nga raw yun eh. At yun naman, once a month yata nung bata ako. Kasi charity, kuminsan kaya ako napipilitan bumili, yung batang maliit na nagtitinda ng ticket, naawa ako, bibili ako. Pero ang ginagawa ko minsan, binibigay ko na lang dun sa bata yung ticket na binili ko. Kasi gusto kong makatulong doon sa bata. Ayoko namang magsugal. Ayoko namang... Kasi lalabas, kahit sabihin mo pa na yan ay legal sa gobyerno, sugal yan eh. Maaari yung sweepstakes, hindi diretsyon sugal, Pero yung loto, talagang araw-araw na yan eh. Linggo-linggo na, sugal na yan eh. Na kung makikita mo, kapatid, maraming nalululong dyan. Yung mahihirap na gustong magkaroon ng pera, nauubos pa yung konti nilang pera, yumayaman naman yung mga mayayaman na. Ang laki ng kita dyan ng mga kapitalista niyan eh. Ang chance of winning loto is 1 in, yung nakita ko noon sa statistics, 1 in 40 million ba yun? 40.4 million. Diretsahang talo dyan ang 40 milyon tao eh. Mananalo yung isa, 40 milyon tao ang talo. Parang nagiging kasangkapan ka pa ng... Kasi kung pag-aaralan natin sa sentido ng Biblia, sabagay sa ibang iglesia di tinuturo ito, Pero ayoko po sa inyong hindi ituro ito. Basahin natin ang Kawikaan. Salita po kasi ito ng Diyos. Kung tayo mayroong complete reverence sa salita ng Diyos, doon sa Kawikaan, sa 1:10, pakinggan mong mabuti kapatid na Melchor, Anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo. Tingnan mo yan ay counsel o kalooban ng Diyos. Pag hikayatin ka ng mga makasalanan, huwag mo ipapahintulot na mahikayat ka. Kung sabihin nila na maglagay tayo ng isang supot, at magkakaroon tayo, makikipagsapalaran ka sa gitna namin, ay ibig sabihin nun, sugal yun eh. Yung sapalaran kasi yan eh. Ang Kristiyano kasi hindi nabubuhay sa sapalaran. Mula pa kay Adan ang kalooban ng Diyos, sa pawis ng iyong mukha manggagaling ang iyong kakainin. Kung mahal mo ang pamilya mo, ako hindi ko papakainin ang ginanggaling sa labag sa kalooban ng Diyos, pinanggalingan ng ipapakain ko sa pamilya ko. Huwag kang magagalit sa akin kapatid. Sumasagot lang ako sa iyo ayon sa salita ng Diyos. Na kung yayayain ka na magsugal, maglagay ng supot, magkakaroon ng samsam, tayo makikipagsapalaran ka sa amin, sabi. Huwag mong tulutan, sabi ng Diyos. Huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Sa Katoliko, okay lang yan. Sa Iglesia ni Manalo, okay yan. Maraming Iglesia, Baptist ngayon. Pero kung ikaw lalagay doon sa talagang side ng Diyos, ikinalulungkot ko kapatid na hindi ko naman sinasabing huwag kang aanib. Ang sinasabi ko lang, may ibang hanap buhay na hindi labag sa kalooban ng Diyos. Merong ibang hanap buhay. Maraming ibang hanap buhay na marangal. Yun ang karir ng isang Kristiyano na
parang nagdaramdam kasi yung konsyensya ko na alam ko itong nakapila sa loto, 40 milyon dito talo agad eh. Isa lang naman ang mananalo eh. Marami na yung nanalo, 2, 3, 4. Pero yung 40 milyon talo lahat yun. No? Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Odds of winning Ultra Lotto 6/58. Jackpot is 1:40 million PCSO. To be exact, PCSO Assistant General Manager for Gaming Sector Arnel Casas said the odds of winning in Ultra Lotto 6/58 is 1 in 40.4 million. 40.4 million. 40 milyon, 400,000 na tao ang matatalo para may manalong isa. Na yung nanalo, ang imbut nun sa sarili, kumita ng pera na walang pagpapagod. Alam mo kapatid, kahit sa ang sintido ko kuhanin yan sa Biblia, legal man yan sa tao, labag yan sa kalooban ng Diyos. Yung pagsusugal. At iyan ay ginawa pa nila sa harapan ni Kristo sa krus. Nang hablutin nila yung kanyang damit, pinagsugalan pa ng mga tarantadong mga kawal. Yun ay talagang indirect defiance sa kalooban ng Diyos. Kaya ang maipapayo ko na lang sa iyo kapatid, alam ko mabigat ito eh. Kasi yung hindi naman itinuturo ng ibang iglesia para marami silang miyembro. Halimbawa, kung maanib ka sa amin, makakaragdag ka rin, lalo na kung malakas ang negosyo mo, pwede kang mag-abuloy. Hindi naman kami tumatanggap ng abuloy na galing sa sugal. Sa doktrina, ipinapangaral namin na kung kaanib ka sa iglesia, huwag kang mag-aabuloy nang galing sa sugal. Alam mo kapatid, medyo mahirap talaga ito. Maaaring hindi basta-basta matanggap, pero budhi mo na lang ang pairalin mo, na ayaw na kasi ng Diyos yung ganon. Gusto ng Diyos mabuhay tayo na ang ating ikinabubuhay, kinakain natin at ng ating pamilya, nanggagaling sa legal na pagpapagod. Sa pawis ng iyong mukha, manggagaling ang iyong kakanin, sabi kay Adan, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Yan ang katakdaan ng Diyos nang ang tao ay lumabag sa kanyang kautusan doon sa halamanan ng Eden. Sa halamanan ng Eden, wala siyang problema. Pipitas na lang siya ng pipitas doon makakakain na siya. Pero nung lumabag siya, itinaboy siya sa labas ng Eden at bilang penalty, ang penalty ng kasalanan ni Adan, imbis na hindi na siya magtatrabaho, ngayon kailangan magtrabaho ka. Sa pawis ng mukha mo, kakain ka ng tinapay, sabi ng Diyos. Yan ang legal sa Diyos. Yung tayo ay mabuhay na nagpapawis. At alam mo, kung ito ating pag-aaralan, napakagandang salita ng Diyos kasi maraming tao ngayon nagkakasakit dahil hindi na nagpapawis Kain na lang ng kain, nai-stroke, kakasakit sa puso, nagkakaroon ng baraang mga ugat. Kasi wala nang wala nang physical exertion. Ang muscle, nagre-recede na, ang mga ugat, nagbabara na. Kahit saan ko kasi tignan yung salita ng Diyos, makatwiran Kakain ka sa pawis ng iyong mukha, magpapagod ka, you have to labor. Pero para kumita ka ng milyon-milyon dahil sa labag na paraan ng Diyos, pasensya ka na kapatid na Melchor, sana naunawaan mo ako. Okay po, malinaw po. Na liwanagan na po ako.
Marami pang ibang trabaho, kapatid. Tulungan kita kung gusto mo. Magtayo tayo na ibang negosyo. Huwag yan loto. Ako rin kasi negosyante. Natuto akong kumita ng pera sa paraan mula nung ako'y 12 anyos. Natuto akong kumita ng pera na nagpapagod. Awa naman ng Diyos, hindi ako napabayaan na nagutom o namatay ng gutom o nawala ng makakain. Awa ng Diyos, sabi nga ng Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kahatulan. Basahin na nga natin yun, kapatid na Daniel, sa 6:33 ng Mateo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayan. Ang kailangan sa atin, unahin muna natin yung katwiran, yung kaharian ng Diyos, yung pagsunod sa Kanya. Lahat ng kailangan natin sa buhay, damit, kakainin, no? Iinumin, lahat na yan idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you, sabi sa Biblia. Kinalulungkot ko, tayo lang mga Pilipino, karamihan sa atin at mga tao sa ating henerasyon, nasanay na tayo sa mga iglesyang negosyo ng mga pastor. Nagpapayaman yung pastor, kaya walang bawal Baptist, walang bawal. Kahit anong gawin mo sa Baptist, pwede. Katoliko din, ganun. Di ka naman ititiwalag ng pare pag ikaw ay nagloto Actually, yung pinanalunan mo sa loto, bigyan mo yung pare, tatanggapin niya ganun. Ganyan ang mga relihiyon sa ating panahon. Gusto ko maipangaral yung relihiyon na 100% sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pasensya na, kapatid na Melchor, pero ako naniwala, pwede kang maanib sa paraan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. At magkakatulungan tayong maghanap buhay ng iba. Siguro mas maganda call center kesa dyan sa Lotto Center Meron kasi akong call center na kasangkapan sa mga negosyo sa Pilipinas, sa Russia, may mga kliyente kami sa Amerika, may kliyente kami sa iba-ibang panig ng mundo. Awa naman ng Diyos, kumikita ng pambayad sa ating broadcast sa Latin American countries para ang dating daan mapakinggan dito sa West. O yung ating call center kumikita naman. Salamat sa Diyos. Yun, binibigyan lang kita ng ideya. Merong mga negosyo, di naman masama. No? Ba't naman tayo mananatili sa masama o sa labag sa kalooban ng Diyos? Magandang araw sa iyo, kapatid na Melchor. Salamat po. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Yan. Salamat, kapatid na Melchor, for your participation. Okay. Ito po tayo at puntahan natin naman si kapatid na Philip Adrian Carino mula sa Agusan del Sur, isang nagsusuri at dati siyang miyembro ng mga Mormons. Kapatid na Philip, tuloy ka at ano ang ating maipaglilingkod? Ano ang iyong katanungan? Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Daniel at kapatid na Ellie. Nais ko po lang itanong na dahil po nung nakaraang buwan po nakarinig po ako ng yung sa video na naglalaman about sa kasalanang walang kapatawaran po. Tapos yung sa previous po na mass indoctrination is napakinggan ko rin po yung yung kung anong mga masasamang pitak sa laman, lalong-lalo na po sa sa mga binatang katulad ko po. Tapos nagawa ko po kasi yung yung pagma-masturbate po Brother Eli. Tapos labis ko pong pinagsisihan nung malaman ko po na na wala na palang kapatawaran kapag nalaman mo na yung utos po ng Panginoong Diyos.
Yung tanong ko po is, may pag-asa pa po ba akong makaanib sa iglesia ng Panginoong Diyos po? Yun lang po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Salamat sa iyong pagsali, ano? Wala namang ganun sa Biblia na yung nakapag-masturbate ay wala ng kapatawaran. Wag namang ganun. Wala tayong turong ganun, ano? Na kung nakapag-masturbate ang isang tao, wala ng kapatawaran. Walang ganun turo sa Biblia. Alam mo, kapatid, ano? Meron tinatawag ang mga tao na lesser evil. Ibig sabihin, masama pero hindi masyadong masama, lesser siya. Halimbawa, yung isang babae o lalaki na nagkahiwala yung mag-asawa dahil yung mag-asawa yung asawang lalaki nagtrabaho sa barko, nagtrabaho sa abroad, hindi sila magkasama nung asawa. May nagtanong sa akin, Brother Eli, sabi niya, minsan dumadating yung panahon, hindi ko na mapigil yung sarili ko. Masama ba yung nagawa ko na nag-masturbate ako? Sabi ko, conforme sa sitwasyon yan, hindi naman yan dapat hatulan mo straight na gano'n na masama. Lalo na yung sinasabi mo ngayon, wala nang kapatawaran. Hindi, kapatid, mali yan. Hindi totoong wala nang kapatawaran. Kasi ganito, meron akong mga kapatid sa iglesia tayo na hindi nagkakaanak, di ba? Ngayon, kung hindi nagkakaanak, pupunta sa doktor, magkukonsulta. Sabi ng doktor, gumawa tayo ng sperm count. Para magkaroon ng isang sperm count, yung kailangan ng doktor, magmamasturbate yung lalaki. Kung walang kapatawaran yun, di kawa-awa naman yung nag-masturbate. Kailangan ng sperm count. Para makuha yung sperm count, ang tawag doon sa sperm count, na magmamasturbate, obligadong magmasturbate. Pag sinabi mong wala ng kapatawaran, ang lupit naman nun. Hindi ganon. Gaya nga halimbawa nung mag-asawang nagkahiwalay, nakakadalawang taon na hindi nagkikita dahil may kontrata sa abroad. Kung halimbawa nagawa yun dahil hindi na makatiis yung nasa nung laman, para hatulan natin na wala ng patawad yun, lalabas yun, malupit yun, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang tao, meron tayong kahinaan, lahat ng tao. Santiago 1:14. Ano lang naman yan mga ipokrito't ipokrita lang yun nagsasabi ko minsan na, sama-sama nun. Tanungin mo nga yung mga pare, walang asawa yan mas masama nga yung ginagawa ng ibang pare na may medophilia nagpepedophilia, pati mga bata pinapatulan. Yun ang mas masama. No? Ano ginagawa ng mga pare na hindi nag-aasawa? Mga obispo, mga kardinal, yung papa sa Roma, ano ginagawa nun? Di ba? Santiago 1:14. Pakinggan mo, kapatid. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tao, merong masamang pita, merong nasa ng laman. Parang, kasi tayo'y laman, meron tayong nature. Ang nature natin, parang nature din ng hayop. Magkapareho yung hayop at saka tao Sa maraming mga areas of life, pareho lang ang tao sa hayop. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:10 o 3:19. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila.
kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. 18 ngayon, kapatid na Daniel. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Maraming aspeto ng buhay, kapatid na Philip, na para tayong hayop, meron tayong ang tawag doon naturalesa carnal, yung ating carnal nature, parang hayop din. Yung hayop, nakakaramdam din yun ng ng tawag doon, masamang pita ng laman. Yung pita ng laman, kaya nga ako naintindihan ko ito nung nag-aalaga ako ng baboy. May alaga akong baboy na isa, tawag nga namin Pinky. Pinapakain ko yun, nasa bahay ko yun, pumapasok sa bahay ko. Malinis kasi siya. Yung mga pinag-anuhan namin ng mga, pinagbalatan namin ng mga gulay, kinakain niya. Kasi nagtitinda nga kami ng kakanin. Ngayon, may dumating na araw, ayaw siyang kumain. Ayaw siyang kumain. Parang dumadaing siya. Mag-isa lang naman siya doon sa bahay namin, doon sa Betis, sa Pampanga. Ano kaya ako nangyari dito sa alaga ko? Ang taba-tabaan mo nga. Siya, marumi, malinis siya. Tapos kaya ang tawag namin Pinky, kulay pink siya. Maputi siya tapos pink. Hindi siya kumakain. Na ano kaya nangyari? Baka ako may sakit. Pinatignan ko sa veterinaryo. Yung veterinaryo, ayan pala brother namamaga yung puwerta. Naglalandi yan. Ibig sabihin, nung naglalandi yung dumating yung kanyang period na pwede na siyang manganak. Naglalandi yung baboy. Yun ang tawag sa Tagalog hindi mo naman pwedeng sisihin yung baboy na bakit siya naglalandi. Yun ang process ng para magparami ng baboy, para makain ng tao. Yun. Ganon din sa baka, sa manok. Merong mga dumadating na ganong mga tiyempo na merong nararamdaman ng tao na lust of the flesh. Sinasabi yun ni Santiago. Ito, alagad na ng Kristo ito, no? Bawat tao ang wika natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Meron kang sarili mong nararamdamang pita ng laman o lust. Kuminsan, yun ang nag-uudyok para sa isang binata, sa isang dalaga, magkaroon ng ganoong action na magmamasturbate. Kung yun naman ay hindi mo sinasadya, gaya nung baboy, hindi naman niya sinasadya na makaramdam siya nung gano'n na naglalandi siya. Ibig mo ba sabihin, pagka nagawa yun ng isang tao, kondinado na, wala ng kaligtasan? Hindi ganon ang Diyos na nakikilala ko sa Biblia. Ang Diyos, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. Kaya kung halimbawa nakakagawa tayo ng bagay dahil sa kahinaan ng laman, napapatawad naman ng Diyos yun Huwag ka lang aabuso. Napapatawad ng Diyos yung kahinaan ng ating mga laman. Basahin natin yung Hebreo. Kapitulo 4 yun, ang tanda ko sa bandang huling bersikulo, na meron tayong dakilang saserdote, 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan
gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ayan, no? Basahin natin yan sa Bisaya. Taga General Santos siya, no? Ang sabi, kay kita walay labwang saserdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon, kundili usang gitingtal sa tanang mga paagi sama kanato apan walay sala. Ayon. Meron ang ating Panginoon Kristo na dakilang saserdote natin. Naramdaman din niya yan yung mga nararamdaman natin. Pero siya ay, kaya siya marunong siyang maawa. Marunong siyang nauunawaan niya tayo. Maaari niya tayong mapatawad. Pag dumadating yung mga pagkakataon na hindi na matitiis ng laman ng tao. Kasi natural yan Ang laman nagugutom. Kaya kakain ka pag nagugutom ka. Nauuhaw ang laman. Iinom ka pag nauuhaw ka. Halimbawa gusto mong mga bagay sa laman yan Yung halimbawa pagod ka. Pagpapahinga ka. Dahil pagod ka inaantok yung laman mo gustong matulog matutulog ka, no? Yun dumadating yun, cycle yun Dadating yung matutulog ka, aantukin ka, gugutumin ka, mauuhaw ka, mapapagod ka. Kasama sa cycle ng katawan, yung ovulation period ng babae. Nararamdaman ng babae yun na naghahanap siya nung gusto nung kanyang laman. Ganon din naman yung lalaki. Kaya nga ang sabi ni Pablo, kung hindi ka na makakapigil, mabuting mag-asawa kaysa masunog. Basahin natin ang 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kumbaga, pag nag-asawa ka, hindi ka na matutukso kung kani-kanino pa. Meron kasi iba-iba ang ginagawa para makaraos. Pupunta sa massage parlor, pupunta sa mga tawag doon, prostitution din. Pupunta kung kani-kanino para makaraos. Masama lalo yun. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo na mapigil, mas mabuti yung mag-asawa. Kasi magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kaya yung mga pare, nagtataka ako ba't bawal mag-asawa Mas magaling yung mag-asawa, sabi ng Diyos kaysa mamidopilya ka Kaysa yung mga madre ang buntisin mo, mas magaling mag-asawa ka na. Mga apostol nga nag-asawa Yung mga ibang apostol may asawa. Para ipagbawal mo pag-aasawa, merong cycle yan tao. Meron niyang nararamdaman sa laman. Ewan ko kung naiintindihan ninyo. Ayoko kasi nung ako kagaya ng ibang pastor na parang mga ipokrita. Pag hindi mo matanggap yung nature, lalabas ipokrito ka. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Philip, kung ang nagawa mo ay bunga lang nung talagang hindi mo na kasi natiis, hindi naman ibig sabihin wala ka ng patawad na mapapahama ka na, punta ka na sa impyerno. Hindi ganun. Nauunawaan ng Diyos ang ating pagkatao. Siya ang gumawa sa atin Sa isang talata ng awit 103, versikulo 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Kaya nagpapatawad siya Pagka yung dahil sa pagkaalabok natin, nakagawa tayo ng kasalanan, napapatawad niya yun kasi nalalaman niya Umpisahan mo sa 12, kapatid na Daniel. Kung gaano ang layo ng silanganan... Mas maaga pa, kapatid na Daniel. Mas maaga pa. Ayun, sapagkat sa 11.
Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kaniyang inaalaala na tayo'y alabok. Kita mo kapatid, nauunawaan ng Diyos yun para sabihin mo hindi ka napapatawarin, mali yun. Kasi kung babasahin natin, basahin ko nga sa Cebuano. Gumpisa sa 11. Sabi doon sa 11, kaingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta. Ingon man kadako ang iyang mahigugmaong kalulot ngadto kanila nga may kahadlok kaniya. 12. Ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan. Sa mao nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. 13. Sama sa usa sa kaamahan nga naluoy sa iyang mga anak. Sa mao nga pagkaagi naluoy ang Ginoo kanila nga may kahadlok kaniya. Kay siya nahibalo sa atong kahimtang. Nahinumdum siya nga kita mga abog lamang. Naintindihan tayo ng Diyos pagka meron tayong mga nagagawang mali dahil sa kahinaan ng ating laman, napapatawad ng Diyos yun, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Philip? Opo, pero may follow-up po ako question, Brother Eli, kung pwede. May pag-asa pa po ba akong makaanib sa iglesia ng Diyos po? Lahat ng tao may pag-asa, kapatid. Lalo na hindi ka pa nakakakilala ng katwiran. May pag-asa ka, ba't mawawalan ka ng pag-asa? You are welcome. I will tell you are welcome. Kasi yung mga taong kagaya mo na may takot sa Diyos, talagang gusto ng Diyos yan na maakay, na nag-aalalang makagawa ng kasamaan. Meron kang pag-asa, kung nakapakinig ka na ng doktrina, naintindihan mo na, pwede ka namang magpabautismo. Naunawaan mo, kapatid? Opo, Brother Eli, maraming salamat at to God be the glory po. Salamat, samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat po, salamat sa Panginoon. At meron naman tayong isa pong galing ng San Simon, Pampanga na atin pong makakausap ngayon, isang Catholic, si kapatid na Larry Cancino. Kapatid na Larry, magandang gabi po sa inyo. Ano po ang inyong katanungan? Tuloy po kayo, kapatid na Larry, please. Magandang gabi po. Brother Eli, Brother... Kalimutan ko po. Daniel po. Ang tanong ko po, Brother Daniel po. Ang Apo, tanong sige ko po, tuloy po kayo. yung tungkol po sa yung bawal na kumain ng dugo. Kasi po sabi yung bawal sa pagkain ng binigti. E paano po yung mga isdang isdang hindi pinadugo, di ba po pag hindi napapadugo yung isda. Kasi madalas po akong nagkakatay ng mga isda, may dugo pa na nakalagay sa loob ng mga laman. Paano po yun? Di parang kumain na rin tayo ng dugo nun? Hindi, kapatid, salamat kapatid na Larry. Maganda yung nakikita kong ibig mong sabihin. Ibig sabihin, may takot ka sa Diyos,
Pero hindi kasama yung isda kasi hindi mo naman pwedeng paduguan yung isda. Babasahin ko sa iyo ang 17 ng Levitico. Sa 17:13, hindi naman kasali isda ron eh. Basahin natin. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ayon. Ang ibubuhos mo ang dugo, hayop o ibon. Bawa kalabaw, baka, kambing, tupa, no? Tapos mga ibon kagaya ng manok, ng mga pato, mga yung mga fowls ang tawag doon. Yun ang ibubuhos mo ang dugo. Ang Panginoon Jesucristo, nasabi niya kay Pedro, ilagay mo rito yung sa kanan, yung lambat. Pagkatapos, nakahuli, daming isda, hindi nga mahatak ni Pedro sa dami ng isda eh. Wala naman sinabi si Kristo na, oy, dalian nyo. Patuluin nyo dugo. Wala naman eh. Wala naman ganun. Ang ginawa nila, kumuha sila sa isda, tapos nag-ihaw sila. Walang nakasulat na pinatulo ang dugo. Kasi hindi mo naman pwedeng patuluin. Ngayon, merong mga isda, gaya ng malalaking isda, mga tulingan, Pagka yan hinihiwa mo, makikita mo talaga may mga dugo. Lumalabas naman ang dugo. Makikita mo naman doon sa kanyang doon sa kanyang loob ng bituka, meron doon lugar na yung dugo namumuo, di alisin mo, kapatid, kasi hindi mo naman talaga pwedeng mapatulo ang dugo, gaya nung bangos. Pagkahuli mo sa bangos, isang palag lang, patay na. Paano mo papatuloy ng dugo? Pag ginagawa mo na yung bangos, alisin mo yung dugo. Wala kang alalahanin, kapatid na Larry. Walang yon, kapatid. Hindi kasama yung isda kasi ang pinapatulo ang dugo, yung tawag dito, hayop at saka ibon. Hindi kasama isda ron. Imposible yun. Ngayon, halimbawa, gagawa ka ng dalag, o kaya kanduli, o kaya nagagawa ka ng isdang buhay. Siyempre, pagka hinihiwa mo yun, tutulo yung dugo, lalabas ang dugo, hugasan mo. Wala kang sagutin sa Diyos noon. Actually nga, ang Panginoong Hesus kumain ng isda na hinuli nila, wala naman nakalagay na pinatulo yung dugo, inihaw nga lang nila eh. Bawa, pagkahuli, inihaw, nakita mo, pag kinakain mo na, merong dugong namuo, alisin mo. Ganun yon, kapatid. Yun ang nasa Biblia eh. Basahin natin 21:8 ng Juan. Datapwat ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong sapagkat sila'y hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga 200 siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Kaya't nang sila'y magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda ang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon." Umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 153, at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magsiparito kayo at mangagpawing gutom, at sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, 'Sino ka?' sa pagkaalam na yaon ang Panginoon." Lumapit si Jesus at dinampot ang tinapay at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Kita mo, kapatid, wala naman nakalagay na na pinatuloy yung dugo ng isda. Wala naman ganon, kapatid. Naunawaan mo po, kapatid na Larry? Opo, brother. Kasi nako-confuse lang po ako para sa pagkain ng dugo.
Basta nakakita ka ng dugo, alisin mo lang. Okay lang, hugasan mo, alisin mo. Kasi ako may restaurant ako no? Iba-ibang klaseng isda ang aming... actually, kung bumili ko ng isda, truck Kasi 7 yung restaurant namin. Siyempre, bibili ka ng isda sa palengke. Paano mo papatuluin ang dugo nun? Patay na yung isda. Pero pag nililinis mo, di alisin mo yung dugo. Wala ka ng cargo di konsyensya, di ba? Ganun yon, kapatid. Salamat sa iyo, ha? Opo. Okay po. Salamat po, kapatid na Larry. Sa Carmona, Cavite po tayo, isang Catholic, si kapatid na Veronica Peace. Tama po ba ang aking pagkaka-pronounce? Pagpaumanhin po kung may pagkakamali sa pronunciation ko ng inyong apelido. Kapatid na Veronica, tuloy po kayo at ano po ang inyong katanungan? All informations given by the Bible and Brother Eli together with Kuya Daniel are all make sense since Sunday's Bible study. And those information and knowledge we've gathered make me think of these 2 questions. First question will be, kung lahat ng mga bagay na mayroon at nangyayari ngayon ay nakasaad na sa Biblia libong taon na ang nakararaan, bakit pa nagkakaroon ng theory at mga pag-aaral na siyang itinuturo sa mga paaralan na siya ring nagdudulot ng kaguluhan sa pag-iisip at pagpapakahulugan ng mga pinagmulan, halimbawa ang Big Bang Theory and Evolution Theory ni Charles Darwin, at hindi ang katotohanan na siyang nakasaad sa Biblia? That's my first question. Next will be, if it is all theories supported by evidences, hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na gawing basis o pag-aaral ang Bible para ma-end ang salitang theory at maituro ang facts and truth mula sa Biblia? That's all. Loobin po ng Panginoon ang katanungan na ito at salamat sa Diyos. Salamat din sa Diyos at sa iyo, kapatid na Veronica. Alam mo, actually, your observation is real, it's true, that all information and knowledge in the Bible are sensible. They make sense, all of the information in the Bible. Pero ang sinasabi mo, bakit nagkakaroon pa ng theory? Nasa Bible din yun, kaya nagkakaroon ng theory. Meron kasing hindi naniniwala sa Diyos. 53:1 ng awit. Pakinggan mo. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. Merong mga tao, hindi naniniwala sa Diyos, yung mga mangmang, yung mga fools. Dapat nga dyan, dapat pagkakatranslate dyan, mga luku-luku Yung fools, hindi naniniwala sa Diyos. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Meron mga tao hindi naniniwala sa Diyos. At palibasa, hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi nila alam yung totoo na galing sa Diyos, nagkakaroon sila ng kani-kanyang sariling theory, mga tawag doon mga invento, fables. Basahin natin. Roma G3, kapatid na Daniel. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pakibasa mo sa English. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. That is what happened to them. So, because of their ignorance of God's righteousness in the Bible, translated righteousness in English,
is in reality, it is God's justice. Dikaiosune in Greek, meaning God's equity, God's justice, God's righteousness. Yung dikaiosune. Pag sinabing equity, yun ang the truth. There is always the truth in equity, in God's equity. Ngayon, because of their ignorance of God's equity or righteousness or dikaiosune, and because of their desire to establish their own deduction, conclusion, theories, belief, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan ang nangyayari. Kaya ngayon, umimbento sila. Binawal yan ng Diyos. Doon sa Titus, ang sabi ng sa kasulatan, sa 1:14, kapatid na Daniel, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. In English it says, not giving heed to the Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. not giving heed to Jewish fables, katha. Sa mundo, nauso yung katha. Yung mga theory na yan, Big Bang, primordial soup, theory of evolution, survival of the fittest, elimination of the unfit, etc. Mga theories yan eh. No? Theories ng tao yan eh. Wala sa Biblia yan. Hindi dapat paniwalaan yan. It is not sensible to believe that men came from primordial soup, or the universe in its order and its magnificence came from a Big Bang, an accident that nobody controls. Katarantaduhan niya ng mga gagong mga ateista na ayaw maniwala sa Diyos. Iyan ay kawalang malay sa katotohanan or utterly rejection of the truth. Kaya bawal yang Diyos, nabawal ng Diyos yang maniwala tayo sa mga pinag-iimbento ng mga tao eh. 17:5 ng Jeremiah. Pakinggan mo ha, kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Pagka yung paniniwala mo sa tao, maghihiwalay sa'yo sa paniniwala mo sa Diyos, kasumpa-sumpa ka. You are under curse from God. Cursed be the man that trusted in man and maketh flesh his arms, and whose heart departed from the Lord. Eh sino ngayon yung hindi masasama sa sumpa? Diyan din sa 17:7 rin, kapatid na Daniel. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ayun, mapalad ka naman pag sa Diyos ka nagtiwala. Eh mas gusto ko na maniwala na ang tao nilikha ng Diyos sa alabok ng lupa. Ang pruweba, sabi ng Diyos kay Adan, sa alabok kita kinuha, sa alabok ka uuwi. Eh, kaya pagka ikaw ay namatay, totoo yung sabi ng Diyos eh. For dust thou art, no? And unto dust shalt thou return. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken. For thus thou art, and unto dust shalt thou return. Yun ang sabi ng Diyos. Maniniwala ka ba ngayon galing ka sa unggoy? Sabi nung gagon si Darwin, tarantado lang ang maniwala sa mga ganyan. Mas maniniwala ka sa inimbento ni Darwin 200 years ago kaysa sa Biblia that was written 4,000 years ago.
na ang maraming mga tao at mga intellect nung human race nung unang panahon naniwala sa Biblia. Gaya ng mga hari sa Israel, gaya ng mga hari na inilagay ng Diyos sa kanyang bayan. Mas maniniwala ka ngayon dito sa gagong si Darwin at yung mga cohorts niya dito sa pa yung isa sino yung isang tagapagtaguyod niyang katarantaduhan na yan? Isang gagot kalahati yan. Yang nagkakukunwaring mga scientifico raw sila. Tawag ko diyan, sayang tipiko. Sayang kayo. Kasi yung si Stephen Hawking na yan, there is no God. Sabi niya dun sa kanyang libro, kagaguhan yan. Hindi ka marunong umunawa pagka sinabi mong walang Diyos. Yung grandeur of the universe, the order in the universe, pagkatapos walang Diyos na gumawa. Saan galing yan? Lumitaw lang lahat sa Big Bang. Gaano ba karami yung materialis ng Big Bang? Yung Big Bang lang mismo, yung theory of Big Bang, napaka-stupidong teorya yan Basahin natin yung kagaguhan niyang Big Bang theory na yan. Pinaniniwalaan, tinuturo sa mga eskwelahan, kagaguhan yan. Gago mga nagtuturo niyan. Pakinggan nyo. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together. You see this stupidity? The mere definition of this theory is stupidity. It is not even scientific for scientists to believe it. Why? It theorizes that a large quantity of nothing. How in the world you can quantify nothing? It is totally stupid. It theorizes that a large quantity of nothing. How can you quantify nothing? How can you count nothing? A large quantity of nothing decided to pack together. Who made the decision? When they pack together tightly and then explode outward into hydrogen and helium. What scientific principle or scientific experiment will prove that when there is an explosion, it will necessarily produce helium and hydrogen? What part of science can you use to prove to me I am nothing? I am Brother Eli. I am nothing. I'm not a scientist. But I cannot accept this stupidity from these believers of the Big Bang Theory. How can a large quantity, how can you quantify nothing? And how is it possible that this quantity of nothing, large quantity of nothing, decided to pack together? What made them pack together? Is that scientific? Large quantity of nothing can pack together, decided to pack together. Who decided to pack? Who made the decision? And afterwards, who made the decision to explode? Packed tightly together? Does it mean that when it is tightly packed, it will necessarily explode? There is no scientific basis for that. Not everything that is packed together will necessarily explode. And in what principle of science can you prove to me that an explosion will produce hydrogen and helium? Why did you not mention carbon dioxide or oxygen? What scientific proof, evidences of investigation and experimentation will prove that an explosion will necessarily produce hydrogen and helium? The very explanation of this theory is stupid in itself. To be taught to our children. I would rather teach my children what the Bible says.
4,000 years ago accepted by humanity than to accept foolishness that was invented 200 years ago only by Darwin and his cohorts. Now, the next question is that the question of Sister Veronica, if all these theories supported by evidence, hindi ba nagkakaroon ng pagkakataon na gawing basis ito sa pag-aaral ng Bible? How do you say? Kapatid na Daniel, pakibasa mo nga yung susunod na question niya. If it is all theories supported by evidences, hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na gawing basis o pag-aaral ang Bible para ma-end ang salitang theory at maituro ang facts and truth mula sa Biblia? The reason is that they do not believe the God. So automatically it will follow. If they do not believe in God, they will not believe in the Bible. That is the main reason for that. They do not believe in God. That's why they will not believe the Bible, because the Bible tells us of a God who created everything. That is outrightly stupidity in them, in their part, to accept the Bible as a basis for theories or for the formation of theories in the minds of people. They are going to use the Bible, because if you are going to use the Bible, you will not come up with theories. You will come up with facts, truth, and absolute truth. Hindi ka magti-theorize. Ang tao hindi galing sa unggoy. Yun ang theory ng evolution. Tingnan natin ang scientific side, no? Ang unggoy may 48 chromosomes. Ang tao may 46 chromosomes. May two differences. May two difference in chromosomes. And the two chromosomes had in it 80 million different nucleotides. Meaning, we are very, very far from apes. Imagine 80 million different nucleotides, which is in the two differences in chromosomes. I will tell you something, Sister Veronica. When your mother and your father mated for the first time, for you to be conceived, sa ating buong katawan, scientifically, even if you ask those scientists, lahat ng cells sa ating katawan, 46 chromosome bawat cells. Cell ng buto, cell ng laman, cell ng lahat ng bagay. Each and every cell of our body is made up of 46 chromosomes. Dalawa lang ang cell na hindi 46 ang chromosomes. Yung sperm cell at saka yung egg cell. Ang sperm cell meron lang 23 chromosomes. No? At ang egg cell ng nanay mo, 23 chromosomes din. Pag nagtalik ang lalaki at babae, mag-join ang isang sperm cell sa isang egg cell. Kaya kung 23 plus 23, magkakaroon ng 46 chromosomes. Yun na nga ang umpisa ng primerong cell ng human being sa tiyan ng isang ina. 23 plus 23 is equal to 46. A human cell has 46 chromosomes. Only the egg cell and the sperm cell ng babae at lalaki, pagka nag-join together, nakakabuo ng tamang-tamang bilang ng chromosomes, 46, 23 plus 23 is 46. That is the start of another human life. Doon nanggagaling yung fetus. Ano ang punto ko? Kung 46 chromosomes ang humans, ang unggoy 48, paano mo sasabihin ngayon yan na tayo galing sa unggoy?
even considering the theory of evolution. How is it possible that humans evolved from apes or chimpanzees with 80 million different nucleotides? That is stupid. Para walang stupidity makapasok, maniwala ka sa Biblia, which was accepted by the whole human race. Pati mga Chinese characters naniniwala sa Biblia. Mga different cultures around the world. Naniniwala sila nung una sa Biblia. Tingnan mo yung salita ng Chinese, yung character ng Chinese for the word boat. Papakita ko lang sa'yo, yung boat o barko. Sa Chinese character, binubuo yan ng 3 characters, yung salitang boat. Yung first character ay vessel, yung second character ay 8, at yung third character ay people. Di ba galing sa Biblia yan, ano? Na yung daong na ginawa ni Noe, na pinanggalingan ng salitang boat ng Chinese, binubuo ng 3 katotohanan na yon. It is a vessel o sasakyan, merong 8 tao sa loob. Yan ang bumubuo ng salitang boat sa Chinese. Hindi lang yan. Yung sinasabi pa sa isang, yung to create, yung salitang create sa Chinese, binubuo ng 4 na Chinese characters. Yung isa speak, yung isa dust, yung isa life, yung isa walk. Ang Diyos ayon sa Biblia nang lumikha sa tao, no? Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Nagsasalita ang Diyos. Mula sa alabok ng lupa nilalang ang tao. Kaya andun yung dust, no? No? Tapos, at ang tao naging kaluluwang buhay. Tingnan, yung Chinese race, very ancient race of people yan eh. Kaya nga, yung mga Chinese, meron silang mga dynasty na nakaraan thousands and thousands of years ago. Napakaraming nakita ko ng mga Chinese characters na may relation sa Biblia. Hindi natin lang pwedeng ipakita lahat eh. Mas maraming tao nung araw naniniwala sa Biblia, halos silang lahat naniniwala. Pati sa India, meron diyang mga, hindi lang ako nakaprepare ngayon eh, na in different cultures around the world, meron silang mga bagay na kinuha sa Biblia that became part of their belief and their culture. Proving na ang mga tao sinauna naniniwala sa Biblia. Itong gagong si Charles Darwin, alam niyo kung ba't ko sinasabing gago yan? Minumura niya ng Diyos ng Biblia eh. Pati yung si Stephen Hawking, minumura niya ng Diyos ng Biblia. Walang galang yan sa Diyos, mga tarantado na yan eh. Hindi ko alam kung paano ako gaganti dyan eh. Kaya masasabi ko lang, gago mga yan. Gago, mga tarantado. Para murahin mo yung Diyos na gumawa ng buhay mo, napakawalang hiya mo. No? Biro mo, sabi nila sa Diyos. Hindi ko nga masabi yung sinasabi nila sa Diyos eh. Naaano yung konsensya ko, hindi ko masabi na para ulitin ko yung sinabi nila sa Diyos. Marami na akong naingatang mga pinagsasasabi niyang mga ateista na nakatarantaduhan laban sa Diyos ng Biblia. Yung paniniwala nyo, 200 taon pa lang yan eh. Na-imbento ng gagong si Darwin eh. Yung nasa Biblia na tinatanggap halos ng lahat ng mga tao nung nakaraang panahon. 1,000 taon ang nasa Biblia eh. And it's being found and being proven to be true in our times through the discoveries ng science, archaeology, discovery of... nagpapatotoo ang Biblia, totoo sinasabi. Babasa ako lang sa iyo ng kopiraso ha.
Basahin natin ang 37:7 ng Job, kapatid na Daniel. Listen in Tagalog. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Sabi ng Biblia, mag-aapat na 1,000 taon na nakakaraan. Sabi niya, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Tayo pala sa ating kamay, may tatak. Yung tatak na yun ang ating mga fingerprints. Pinag-aralan niya ng mga siyentipiko. Ano natuklasan nila? Natuklasan nila, totoo sinasabi ng Biblia. Fingerprint 1892 study by Francis Galton. Basahin natin, kapatid na Daniel. Francis Galton was able to scientifically prove that fingerprints do not change over the course of an individual's lifetime, and that no two fingerprints are exactly the same. According to his calculations, the odds of two individual fingerprints being the same were 1 in 64 billion. Ito ay isang pag-aaral na mahabang panahon pinag-aralan ni Galton. Sa lifetime ng isang tao, sa buong buhay niya, ang kanyang fingerprints hindi nababago. Kahit masugatan yung kanyang fingers, pagka gumaling yun pa rin ang kanyang fingerprints. Kaya nakita nyo ang siyensya, ginagamit ang fingerprints para to identify criminals, to identify persons. Hindi lang kriminal. Yung mga matatanda nung una, hindi marunong sumulat. Pagka magtatatak ng dokumento, hindi marunong sumulat, magpi-fingerprints. Ano ibig sabihin? Ang fingerprints ng tao, hindi naaalis yan sa buong buhay mo. Yan talaga yan. Mula sa pagkapanganak mo hanggang mamatay ka na, kung ilang taong kaabutin. At walang dalawang tao na pareho ang fingerprints. Wala. Ang chances o ang pagkakataon na meron dalawang taong magkaparehong fingerprint, ang chance ay isa sa 64 na bilyon. Ilang bilyon ang tao ngayon sa mundo? 7 pa lang mahigit. So wala pang chance na sa buong mundo meron dalawang taong may parehong fingerprints. At yan napapatunayan ng computer ngayon. Yung mga digital information ng tao, walang magkapareho ng fingerprints. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Sinabi ng Biblia, mag-aapat na 1,000 taon na bago pa lumitaw itong gagong lahi ni Darwin. Sabi ng Biblia, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Bawat isa, ibig sabihin, each individual person, upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. You have a distinguishing mark of God in your hands. Yun nga ang ating digital fingerprints, no? Yun ang patotoo, may Diyos na lumikha sa'yo. Na nanlikhain ka, wala kang kaparehong fingerprint sa iba. Bawat isa may magkakaiba. May tatak ang Diyos. All of us are accounted for. Kilala ng Diyos lahat ng tao. 2:24 ng Juan. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Kilala ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya bawat isa sa ating ipinanganganak sa mundo may magkakaibang fingerprints. Abay, napakaliit naman ang possibility. Biro mo, fingerprints lang. Hindi magkapare-pareho dalawang tao. Walang taong parehong fingerprints. Biro mo, sa maliit na bagay na ito, nailagay ng Diyos ang kanyang tatak. Dito sa mga daliring ito. Nailagay ng Diyos ang kanyang tatak na papatunayan ng siyensya na walang taong pareho ang fingerprints. Kung dito sa maliit na bagay na ito, naitatak ng Diyos ang kanyang existence at ang kanyang kapangyarihan, yung pa kayang universo na napakalawak na hindi mo nga malalakbay.
Yun ba ang ayaw mong paniwalaan na ginawa ng Diyos? Napakagagago ng mga atihista. Patawarin ninyo ako. Kung kayo nag-atihista dahil hindi kayo nagsuri ng Biblia, magsuri na kayo ngayon, lalayas kayo dyan sa pagka-atihista nyo. May mga pruweba sa Biblia na ang Biblia nagsasalita ng mga bagay na hindi kayang tutulan ng siyensya, mga kapatid. Para maniwala ka ngayon na yung Big Bang, primordial soup, de-evolution, galing tayo sa unggoy, katarantaduhan lahat yan. Ewan ko kung naintindihan mo sagot ko, kapatid na Veronica. Naintindihan mo, kapatid na Veronica? Linya pa ba siya, kapatid na Daniel? Wala po, kapatid na Eli. Monitor po siya, kapatid na Eli. Sige. Salamat sa tanong mo. Sana naunawaan mo. Magtanong ka uli kung gusto mo bukas kung loloobin ng Diyos, kapatid na Veronica. Na Daniel? Opo, ayan. Puntahan naman po natin ang isang panauhin natin mula sa Singapore. Miyembro po siya ng Seventh-day Adventist. Si kapatid na Sheena Uele. Kapatid na Sheena, magandang gabi sa inyo dyan sa Singapore. Tuloy ka at ano ang iyong katanungan? Magandang gabi po, Brother Daniel and Brother Eli. Ako po ay isang OFW dito sa Singapore at nakatapos ko na po ang aking doktrina. For bautismo na po ako. Kasi po yung situation ko po is medyo mahirap kasi biktima po ako dito ng sexual harassment at physical abuse. Minsan po na kahit naman po nakikinig po ako ng Bible exposition, hindi po, minsan may mga araw na nakakapanghina ng loob at minsan nasasagi sa isip ko na matapos na ito by doing something to harm myself. Pero salamat po kay Brother Eli kasi na-overcome ko po yun sa pakikinig sa kanya. Yung mga yung mga answer niya sa mga Bible exposition ay nasasagot naman po katulad po ng katanungan ko. Ang tanong ko lang po ay sa mga times po ba na naisip kong magpakamatay is nagkakasala na po ba ako sa Panginoon? Yun po. Mo kapatid, napakamalinong iniisip mo na magpapakamatay ka, no? Hindi mo ba alam na ang mga victims of abuse may favor ng Diyos? Yung mga inapi, ni-rape, yung mga pinapatay ng tarantadong isa pang Hitler na yun, na ang pinapatay 6 milyong mga Hudyo. At hindi lang Hudyo, pinapatay nung gagon si Hitler. Pati kababayan niya, mga general niya, pagka naghinala siya, babarilin harap-harapan, napakawalang yan nun. Sabi ko, nung nanonood ako ng mga pangyayari na nangyari sa World War I, World War II, ito bang lahat ng taong ito na inabuso? Ito ba sa impyerno lahat ba pupunta ito? Kawawa naman kakong mga tao ito. Ikinulong hanggang maging butot balat. Ikinulong ng mga aliman, ng mga tauhan ni Hitler. Mismong mga aliman din, pinapatay ni Hitler, napakawalang hiyang tarantado nun. No? Kung mabubuhay mo lang yun haharapin ko itong gagong Hitler na ito Sila raw, ang paniwala niya, sila ay mas mataas ang kanilang lahi. Meron yata silang terminong ginagamit dyan na kasama pa yata ngayon dyan si yung mayayaman sa ating mundo, yung eugenics, na ang ibig sabihin sa Greek ay royal birth. Kaya ang paniwala nila, may mga tao na ipinanganak na mga royals o mga lahing hari, ganon. Mga mahihirap na tao pinapatay nitong mga walang hiyang itong mga eugenists na ito.
na hindi alam ng mga tao ngayon, yung tatay ni Bill Gates, yung pinakamayaman tao sa mundo na ateista rin, yan ang paniniwala, yung eugenics yata. Paano nga ilagay mo nga sa screen? Merong ganyang mga tao no? Ibig mo bang sabihin, kapatid, sa akin, ayan, eugenics, Nazi eugenics, National Socialist Racial Hygiene, ang ibig sabihin yan. Kaya pinapatay nila yung mga paniwala nilang mga taong walang kwenta. Ang napagbalingan pa ang mga Hudyo, di kalaban ng Diyos ito. Kasi ang mga Hudyo ang unang-unang naging tao ng Diyos sa mundo Sila ang unang-unang bayan ng Diyos, mga Hudyo. Pero inapian ang mga babaeng Israelita, nire-rape ng mga Ehipsyo. Nire-rape, kapatid. Pinapatay ng walang dahilan. Pag nakurso na daan, patayin, pinapatay. Panoorin mo na lang yung 10 Commandments. No? Bagay, hindi naman buong-buong totoo yon, pero nasa Biblia ang totoo. Makikita mo yung mga tao na yon, ay nagsuffer ng karahasan sa kamay ng kapwa. Para ikaw na ka na, naagrabyado ka na, inabuso ka na, papatayin mo pa sarili mo. Abay, wala nang pinakakawawang tao kundi ikaw, kapatid. Alam mo, kapatid, yung mga pag-abuso ng kapwa, gagantihin ng Diyos yun at may ganti ka rin. Doon sa Tesalonica, pakinggan nyo ang sabi ng salita ng Diyos sa 1, versikulo 6, kapatid na Daniel. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa kapatid, langit. Gusto ko lang i-emphasize sa iyo, kapatid na Sheena. Isang bagay na matwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati, bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Maghintay ka lang, dadating si Hesus. Darating ang Panginoon, gaganti siya para sa iyo. Pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Alam mo, yan ang hustisya ng Diyos Yung mga inapi, inagrabyado. Naalala ko, yung pinatay ng mga diakono ng iglesia ni Manalo, doon sa loob ng compound ng kapilya nila, 5 estudyante ng PUP Katoliko, nakaaway ng mga iglesia ni Manalo sa basketball. Ang ginawa, dinampot yung 5 estudyante ng PUP. Pagkatapos dinala dun sa compound nila, pagkatapos itinali ng alambre, pinaso ng blowtorch, pinagpapalo ng bakal, kung ano-anong pahirap. Tapos itinapon sa ilog Pasig. Kinabukasan, nakita lulutang-lutang yung 5 estudyante ng PUP. Naroon yan sa Supreme Court's report annotated ang kalupitan ng mga taong yan. Ibig mo bang sabihin, itong mga pinatay nilang ito sa impyerno na punta nito? Sabi ng Panginoong Hesus, nasa Biblia, kung isang bagay na matwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati, bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kita nyo? Kaya para mo ipatayin mo ang sarili mo, napakalaking kagagahan yan, kapatid na Sheena. Sasabihin ko, gaga ka pag nagpakamatay ka. Pakita mo sa nag-rape sa'yo that you are a woman of dignity, na kahit halimbawa inabuso ka,
you can live a life of dignity. Sumunod ka lang sa Diyos at maghintay ka sa pagbabalik ni Kristo. Hindi ka mapapabayaan. Sana naunawaan mo ang ibig kong sabihin, kapatid na Sheena. Po. Dear po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa Diyos. Hindi naman common na rape ka, wala ka ng karangalan, ano? Hindi mo naman gusto kaya ka nga ni-rape Ibig sabihin, hindi ka pokpok. Ang katunayan, hindi ka pokpok. Gusto mo magpakamatay dahil, halimbawa, naabuso ka. Alam mo, kapatid, yun ang dignity mo, tindigan mo yon. Hindi common ni-rape ka magpapakamatay ka na at mahihiya ka na sa mundo, halimbawa, inabuso ka. Hindi ganon. Talagang ang tao nabibiktima ng masasama. Kahit nga mabuti kang tao, pwede kang mabiktima ng masama 9:12. Basahin, 9:2 at 12 ng Ecclesiastes. Pakibasa mo, kapatid na din. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Salita ng Diyos yan Dapat maniwala ka dyan Sabi, lahat ng bagay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid, sa masama, sa mabuti, sa malinis, sa marumi, sa naghahain, sa hindi naghahain. Yung nangyayari sa masama, nangyayari rin sa mabuti. Yung nangyayari sa mabuti, nangyayari rin sa masama. Kasi nandito tayo sa mundo lahat Kaya kung merong masama na nabibiktima ng pang-aabuso ng kapwa, meron ding mabuti na bibiktima. Para mawalan ka na ng pag-asa, bangon, kapatid. At lahat ng kapareho mo, kapatid na Sheena, huwag kayo mahiya. Yung ang iba dyan, pokpok, hindi nahihiya Mga pampam, hindi nahihiya. Ikaw pa, hindi ka naman ganun. No? You can live a life of dignity at mapapatunayan mo sa mga tao na hindi ka masamang tao. No? Sumunod ka lang kay Kristo. Salamat sa pagtatanong mo. Alin, kapatid? Yung schedule ko na lang po for testify, nintay ko dito. Tapos makakauwi na po ako. Testify po sa court. Samahan ka nawa ng Diyos, kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you po sa pagsagot, Brother Eddie. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At nandito po naman si kapatid na Ramil Moreto mula sa Lipa City ng Batangas, isang Katoliko din po. Kapatid na Ramil, tuloy po tayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po ang kapatid na Eli. Magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Daniel. Magandang gabi po, Brother Eli. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na binigay para po makapagtanong sa inyo. Ang itatanong ko lang po, meron po bang kasalanan na hindi na napapatawad ng Panginoon? Yun po. Meron, kapatid. Meron, kapatid. May kasalanang hindi napapatawad. Kaya lang, hindi mo naman basta magagawa yun kung hindi ka naman masamang tao Ang mga kasalanang walang patawad, yung mga kasalanan laban sa Espiritu Santo. Sa 3:29 ng Marcos, pakinggan mo nakasulat. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Tingnan mo yan, Pagka namusong ka pala sa Espiritu, kasalanan na walang hanggan yun. Kaya merong kasalanang hindi napapatawad. Ang tawag sa Biblia ron, kasalanang ikamamatay. Basahin natin ang 5 ng unang Juan.
Kung makita ng sinuman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka ang kasalanan mo, hindi ikamamatay, hindi naman mortal, pwede kang idalangin sa Diyos, patatawarin ka. Pero pagka ang kasalanan mo, ikamamatay, ayaw na nga ipanalangin eh. Huwag mo nang ipanalangin dahil hindi ka papakinggan ng Diyos. Pag ang isang tao, gumagawa ng kasalanang ikamamatay, yung mortal. Pagka sinasadya niya, na alam niya ng mali, alam niya ng walang patawad, ginagawa niya pa, wala ng patawad yun, kapatid. Nasa Biblia yun. Ngayon, kailangan lang natin dito mas mahabang pag-aaral kasi hindi natin ito kakayaning maiisa-isa sa'yo, no? Papakita ko sa'yo, siguro sa Bible study, kung makikinig ka sa Biyernes, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon Bible study, ay talakayin ko ito. Hindi kasi matatapos ito sa konting panahon na natitira. Ang sinasagot ko lang muna, talagang sa Biblia, mayroong kasalanang hindi pinapatawad, hindi napapatawarin. Yun muna nasagot. Pero kung ay tatanong mo susunod, ano-anong kasalanan yon? Yan ang ating susunod na pag-aaral. Payag ka, kapatid na Ramil? Kasi wala na tayong oras ngayon. Opo. Sige, tuloy mo lang ang pagsubaybay mo at loloobin ng Diyos. Kung loloobin sa Biyernes, sa Biyernes magkaroon tayo ng Bible study. Kapatid na Daniel, salamat kapatid na Ramil. Basahin natin yung kung mababasa pa natin na bago sumapit yung oras kasi meron tayong Global Prayer for Humanity, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, ilang mga reactions po mula sa ang dating daan at The Old Path social media accounts. Japs TV, ito ang mangangaral sa panahon natin na walang katulad kung sumagot. Bible talaga. Proven ko na di pa ako kaanib. High school pa ako, nakikinig na ako. Sinubukan ko na makinig sa iba pero iba talaga si Brother Eli. Elpidio Manzanal, nakakalinaw po ng kaisipan kung lagi kang nakikinig kay Brother Eli. Salamat sa Diyos. Rona Azul, ang prangkang sagot ni Brother Eli, masakit sa tao kung iisipin natin pero mas maganda ito kaysa malumanay na sagot na pakitang tao lamang. Maganda talaga ang salita ng Diyos. Torres Ronnie, isa po akong Katoliko pero mahigit 2 years na ako di sumusunod sa aral ng Katoliko mula nang mapakinggan ko si Brother Eli. Kung loloobin ng Diyos, magpapadoktrina ako kung may sked na ng doktrina. Ronnie from Cebu City. Si Manny Franza, legal man sa tao, labag sa kalooban ng Diyos ang sugal. Gusto ng Diyos sa pawis ng mukha kakain ng tinapay ang tao. Ito ang legal sa Diyos. To God be the glory. Salvador Gardon, Gaspi, the best of the best, Church of God, tunay at walang katulad na relihiyon. Totoo. Sana loobin ng Diyos na maanib po ako dito sa totoong samahan ng dating daan. Jomar Montes, naway makaanib ako sa ADD. Matagal na akong nakikinig at naiiba ang ADD sa lahat ng relihiyon. Salamat at ako ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Astra TV, straight to the point na tanong at straight to the point na sagot from Brother Eli. Salamat sa Diyos. Cora Asa Manuel, napakabuti ng Diyos at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapakinig. Salamat po sa Diyos. Ruel Gabriel Vlog, straight ang sagot ni Brother Eli na hindi mo maririnig sa ibang ipokritong mga pastor. Engineer Sonny Isuan, maraming salamat po Brother Eli at Brother Daniel. Isa na po akong ganap na miyembro na Iglesia ng Diyos. Ako po ay nabautismo na nung Friday at ako po ay labis na nalulugot at nagagalak at sa wakas ay nasumpungan ko rin ang Iglesia ng Diyos. Amen. Ruel Obayan, dati pa man di na ako naniniwala sa theory, mas naniniwala ako sa Diyos. Mas tumibay ito nang marinig ko ang pangangaral ni Brother Eli. Ngayong teacher na ako, nagagamit ko ang mga narinig ko kay Brother Eli. Salamat sa Diyos. Aruel Nadura, napakasayang mapakinggan ang aral ng Diyos tungkol sa ganitong bagay. Hindi katulad ng iba na para lang umanib ay sasabihing okay lang kahit anong hanap buhay o trabaho. Ang salita ng Diyos pa din ang nananaig at dapat masunod.
Si Chris Edward de Leon, simple explanation which logic can explain but vague to those who don't have understanding in the Bible. Brother Ellie's answer are really convincing and satisfying. Betsy Lindell Vant 168. This guy is telling what is in reality. He is just honest in telling of what boys, men do. It is about biology or about human nature. I like his audacity to say so. Ilan lamang po yung kapatid na Ellie sa mga komentaryo sa ating social media account. Salamat sa inyo mga kapatid na nagpa-participate sa ating mga social media accounts na nagpapadala ng inyong mga comments, ng inyong mga obserbasyon. Mga tanong ipadala rin po ninyo, mga duda, mga tutol, kung meron kayong tutol, so that you can prove the depth of the wisdom of God in the Bible. Naniniwala ako, walang duda, walang tanong, walang kung ano-anong mga bagay na pinagdududahan ng mga taong ayaw maniwala sa Biblia na hindi masasagot ng Biblia. The Bible is an armory of defenses by itself, defending the integrity of the very person from whom the Holy Bible came from. And that is God, who created the entire universe and everything that exists. The Bible is sufficient in logic, scientific informations, at lahat ng mga karunungan na magpapatunay na may Diyos na dapat tayong paglingkuran sampalatayanan sa lahat ng panahon. Hanggang dito mga kapatid, umaasa po kami na sasama kayo sa ating global prayer for humanity para dito sa mga naghihirapan sa nangyayaring pandemya sa ating panahon. Let us sing a hymn to God.